Isang estudyanteng 8 buwang buntis. Nagpapacheck up ako sa ospital nang hindi alam ni nanay. Bigla siyang dinugo. Natuklasan ng doktor na 6 pala ang dinadala niya, at kailangan niya agad maoperahan. Ngunit kailangan ng pirma ng kaanak para sa operasyon. Matapos mag-imbestiga, natuklasan ng doktor na ang ama ng bata, siya ang CEO ng Gu Corporation na mayroong kondisyon na hindi magkaanak. Nang malaman ng ina ng dalaga na buntis ang kanyang anak, hindi niya ininda ang panganib sa buhay ng anak at pinilit itong ipalaglag ang bata. Nang marinig ng CEO na may papatay sa kanyang anak, agad siyang nagtungo sa ospital. Ilang buwan ang nakalipas, pinilit ng ina na painumin ang anak ng hindi malamang likido. Ibebenta siya sa halagang 300,000 sa isang matandang lalaki na lagpas 50 anyos. Dahil sa takot, kinuha ng babae ang bote ng alak sa mesa at hinampas ang matanda. Habang tumatakas, aksidente niyang nabangga ang CEO na nakikipag-blind date sa hotel. Nang makita niyang tinatamaan na ng droga ang babae, agad siyang binuhat ng ACC papunta sa kama. Gulat na gulat ang CEO nang matuklasan niya. Siya na may allergy sa mga babae, parang immune sa babaeng nasa harapan niya. Nagmakaawa ang babae sa CEO na tulungan siya. Habang naghahanda siyang bigyan ng lobo ang CEO, sinabi ng CEO na baog siya. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang pagkabirhen sa babae. Kinabukasan, pagkagising ng babae, natuklasan niya 3,000 ang halaga ng isang gabi sa hotel na ito. Pero paano magkakaroon ng ganito kalaking pera ang isang estudyante? Kaya hiningi ng babae sa CEO na pahiramin muna siya. Napagkamalan ng CEO na isa siyang babaeng mukhang pera. Kaya pagkatapos niyang ibigay ang pera sa babae ay umalis na siya. At sinabi niya na wala na silang utang sa isa't isa. Pagkalipas ng 8 buwan, nagpunta ang babae sa ospital kasama ang kaibigan niya para magpa-check up. Hindi ko inaasahan na biglang tatawag ang nanay ko. Nagsinungaling siya na nakahanap siya ng mabuting mapapangasawa para sa anak niya. At ipapakasal na raw ito sa susunod na linggo. Hindi niya alam na plano nila itong ibenta sa halagang 200,000 sa matandang siwang sa kabilang baryo. Sing-sing, nandyan ka ba sa loob? Oras na para sa check-up mo. Tinatawag ka na ng doktor. Nang marinig ng ina ang tungkol sa prenatal check-up, agad niyang napagtanto na buntis ang kanyang anak na babae. Naisip niya na ang kanyang 200,000 na plano ay mawawala, kaya agad siyang nagpunta sa ospital kasama ang kanyang anak na lalaki para ipalaglag ang bata. Pagkababa ng telepono ng babae, napansin niyang hindi niya mapigilan ang pagdurugo. Matapos siyang suriin ng doktor, natuklasan nito isang babae ang nagdadalang tao ng kambal na 6. Nang malapit na siyang operahan, natuklasan nilang walang kamag-anak na pumirma. Napilitan ng ospital na hanapin ang ama ng mga bata. Matapos ang investigasyon, nalaman nila na ang ama pala ng mga bata ay ang may-ari ng ospital, ang presidente ng Gu Corporation. Masayang tinawagan ng doktor ang matandang ginang. Samantalang ang matandang ginang ay nagdarasal na sana'y huwag maputol ang lahi ng pamilyang Gu. Tuwang-tuwa ang assistant nang matanggap niya ang tawag. Dali-dali niyang ibinalita ang magandang balita sa matandang ginang. May tagapagmana na ang pamilyang Gu. Matandang ginang, ulitin mo nga po. Matandang ginang, may isang babaeng nagngangalang Suk Sing-sing. Buntis siya at ang ama ay si Ginoong Gu. Pero ang buntis ay dinudugo ngayon sa ospital. Kailangan si Ginoong Gu para pakalmahin ang sitwasyon. Mabuti naman,